Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 21 to 27, 2025. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. At meron tayong promo sa tarot reading services sa private reading. 20% discount from July 16 to 31. So, samantalahin nyo na kung gusto nyo magpabook. Yung link nasa description at pinned comment. Okay, Pisces, let us see. What is the energy this week, July 21 to 27, 2025? For Pisces. Okay, you have the King of Swords, Knave of Wands, Four of Coins. Meron ditong Fehu talaga, o Thrila, sa runes yan eh. So, this is about family matters. This is also about finances and home life. So, maaring meron kang issue ngayong week na to related sa kaperahan, kung sino nagpapasok ng pera sa pamilya. Pwede magkaroon ng conflict or parang yung may maghahanap kung nasa napunta yung pera. Oo. Or pwede ring may magsisisihan dito na kasi kasalanan mo ganito. Maari kasi yung iba kayo ay nag-invest tapos hindi nyo nabawi yung investment ninyo or meron kayong pinagkagastusan na pinagsisihan nyo bakit nyo binili. Oo. So, pwedeng magkaroon ng away-away dyan o kaya magsisisihan sino may kasalanan. But, you know what? Tapos na eh. Kung wala nang magagawa, mahirap naman na magsisihan pa. So, pag-usapan nyo na lang kung ano yung pwede nyong solusyon moving forward. What is the King of Swords? The Three of Cups. I also see a celebration here. So, maaring may pagtitipon-tipon sa trabaho. Kasama rin yung mga colleagues mo, no? Or kaibigan mo. Pwedeng kaibigan mo to. I also see a celebration. So, pwedeng meron kayo sa celebrate. Some of you meron kayong nakuhang awards or rewards sa ginawa ninyo, whether sa workplace to or sa career ninyo. O, diba? You have the Six of Coins. So, meron talagang inabot na pera. So, pwedeng ito ay tulong, no? Tulong pinansyal galing sa isang tao na may care talaga sa'yo or someone who wants to help you. Pwede rin naman tong vice versa na ikaw yung tutulong financially. This is also bringing balance into your life. Kaya huwag kayong mag-alala kasi kung ano man tong naging pagkakamali nyo sa pera, sa desisyon ninyo, sa ginastos ninyo, business man yan, or pinagkagastosan nyo, mababawi rin nyo rin naman yan. You have the Hermit. So, I think marami ka natutunan sa experiences mo, no? And ngayon, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong iwasan. With the Two of Cups, this is also love sa sarili mo, no? Kasi this can be yourself, your higher self. Some of you naman, if you are in a relationship, pwedeng nire-rethink mo yung connection mo with this person. Iniisip mo na tama ba na kayo ay magkasama ng taong to? Kasi pwedeng may mga bagay na hindi mo na nagugustuhan sa person mo, lalo na sa pagiging istrikto niya, yung parang naghahanap yung mapaghanap, ganon. May mga ganong relationship na too much expectation sa partner nila. You have Venus in Capricorn in the 10th house. Oh, pagdating sa kaperahan, you are mas inaayos mo yung finances mo, mas nagdadagdag ka ng sources of income mo. This is about stability sa finances mo. You have the Sun in the 12th house. This is also clarity, no? So, may mga bagay na hindi maliwanag sa'yo or magulo sa'yo. So, finally, ikaw ay makakapag-desisyon na kung ano ba yung makakabuti.
Maaari ring meron kang mas madalas ka ngayong managinip, 'no? Yung mga panaginip mo kapag naaalala mo sa umaga tandaan mo siya kung puwedeng ano, kung hangga't maaari isulat mo yung mga natatandaan mo kasi puwede yang merong mensahe para sa'yo regarding your situation, kung ano yung dapat mong gawin or mga signs 'no, na pinapadala sa'yo ng mga spirit guides mo. You have, Mars in the 12th house. Meron kang ano, meron kang gustong ilabas. Ilabas puwedeng feelings, puwedeng creative, na talents mo na hindi mo pa siya totally nasho-showcase. Kumbaga, wala pang nakakaalam na magaling ka pala diyan. Like for example, ikaw lang nakakaalam na magaling kang kumanta or magaling ka sumayaw, magaling kang mag-create ng mga stories or mag-drawing, alam mo 'yun? So, andun yung urge para sa'yo na ilabas 'yan. So, if ready ka na, 'no, I feel like 'yan yung magbibigay ng bagong outlet sa'yo para hindi lang parang to ground yourself. Kasi minsan marami kang mga ginagawa na nakakapagpa-stress sa buhay mo and siyempre kailangan natin nung ano, ibang outlet para mas ma-relax tayo. 'Di ba? Humor. Siyempre, you will have to appreciate the humor in life na wag laging seryoso. Of course, may mga times na kailangan maging seryoso sa trabaho, sa career, sa business, or sa plano, but always have fun din, no? Try to have fun. Pwedeng, you can do things on your own na manood ka ng comedy show or movie na feel good movie, no? Just to feel lighter. Kinship, the author. So yeah, this is about your family, close connections, yung mga intimate connections mo na you may be parang meron ka mga activities na gagawin together with the people na malalapit sa'yo. And then also seer. So you are going to learn something na pwede kang may pag-aaralan, pwedeng sa formal education, pwede rin namang research, doing your own research or online. And with number 1 here, this is a new, number 1 is like a new beginning for you. So, pwedeng meron kang bagong interest ngayon na gusto mong i-master, gusto mong alamin, gusto mo pang galingan yung knowledge mo dyan. Also have space. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself this gift of space. So, parang hoarding energy to na yung accumulate ka ng accumulate ng mga bagay, yan yung lalong magpapa-clutter sa isip mo. Or pwede rin namang ano to, metaphorical na pag masyado ka maraming iniisip, patong-patong na, nakaka-stress. So you have to release something that is no longer serving you para magkaroon ka ng fresh ideas. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.